people drew up this fight. They really thought the Sa 22 knockout at halos perpektong finishing rate na 75%, hindi lang niya tinalo ang kanyang mga kalaban, winasak pa niya ang mga ito. Si Matias ipinagmamalaki ng Maternilo, ang pinakakinatatakutang boksingero ng Puerto Rico. Siya pang naging sanhi ng trahedya sa ring. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. Pero para maintindihan kung anong nagtutulak sa kanya, kailangan balikan ng lugar kung saan nagsimula ang lahat. Si Suriel Matias ay ipinanganak noong Marso 31, 1992 at lumaki sa Maternillo, isang mahirap na pamayaan ng mangingisda sa baybayin ng Fajardo, silangang Puerto Rico. Ganito ang lugar na nilalamon ng kalsada ang kabataan. Pinalaki si Matias ng ina niya, lola niyang si Viviana at tumayong amang si Julio de Jesus. Sa 12 anyos, natuklasan ng boksingero ang boxing dahil sa idolo niyang si Felix Trinidad, kampeon mula Puerto Rico at Hall of Fame member. Nagpaniwala sa isla na posibleng lahat. Sa ilang panahon, mas hinila siya ng kalsada kaysa sa gym. Noong ika-10 ng Agosto 2012, siya ay binaril, ngunit nakaligtas siya. Pagkatapos, noong 2013, muli siyang binaril. Sa huli, siya ay naaresto at nagsilbi ng 19 na buwang pagkakakulong. Sa likod ng mga pader na iyon kung saan nagbago ang lahat, natagpuan ni Matias ang pananampalataya at napiling gawing daan ang boxing palabas. Lumabas siyang nagbago at ibinuhos ang lahat ng karanasan niya sa ring. Sa amateur na larangan, nakapagdala siya ng 80 panalo na may 22 knockout bago siya naging profesional noong 2015. May bagong mandirigma ang Puerto Rico at nayon na ang panahon para ipakita ito sa mundo. Hindi maaring baliwalain ang sunod-sunod niyang knockout. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pinakamapanganib na boksingero ng Puerto Rico at malapit na dumating ang malaking pagkakataon. Noong Disyembre ng 2016, hinarap niya si Jeffrey Fontanes, isang boksingero na may record na 16 na panalo, 2 talo at 12 knockout. Hindi umabot ng ikalawang round si Fontanes. Sumunod si Abraham Peralta noong 2017. Parehong kwento. Binigyan ni Matias ng matitinding suntok sa katawan si Peralta na naging dahilan para bumagsak ito sa hig sa sobrang sakit. At yun na yun. Isa na namang knockout. Sumunod si Patrick Lopez, dating Olimpiko na may 25 panalo at 16 na knockout at walang tigil siyang inatake ni Matias simula ng laban. Mexicano. Muy buena combinación ahí. Empezó a soltar la mano también. Muy buena combinación del mexicano. Juega sobre el dominicano y sigue Matthews para evitar ese castigo. Sin embargo, ahora es el boricua que es de truza negra, mientras que el boricua es truza blanca. López. Sa ikalawang round, bumigay ang binti ni Lopez at sunod-sunod ang suntok ni Matias hanggang sa napilit ang umawat ang referee para iligtas siya sa dagdag na parusa. Una vez lo combina y está para las condiciones y va para la lona y se aguanta con la... Y creo que el referee que debe estar bien atento porque esta pelea está llegando a su final y el referee tiene que intervenir. Noong 2018, mas lalo nang naging malalaki ang mga panggalan. Dumating si Adrian Estrella na may 28 panalo, 1 talo at 24 na knockout, isa sa pinakamapanganib na nakalaban ni Matias. Sa ika-4 na round, bumitaw si Matias na malalakas na suntok sa katawan na hindi nasagot ni Estrella. Huling umawat ang referee para iligtas ang kalaban mula sa dagdag na parusa. Pagkatapos, dumating si Brady Prescott, dating kampeon sa mundo. Ang lalaking nag-knockout kay Amir Khan sa unang round. 2 beses siyang pinabagsak ni Matias sa ikatlong round. Peligroso Subriel. Buena combinación.
Bueno, vamos al segundo asalto. Sale un mirando abajo. Muy bien, Suriel. ¡Oh! Oye, buen golpe. Buen golpe. Integrity. Abajo, Ricosta. Sa ika-4 na round, isang matinding uppercut mula kay Matias ang tuluyan nagpabigay sa mga binti ni Prescott. Pumagsak siya sa sahig at binilangan siya ng referee. Un opercito, cuarto. Suriel. Oh, ¿qué pasó ahí? Sa 11 laban sa kanyang karera at bilang isang walang talo, napanatili ni Matias ang kanyang winning streak. Tinalo niya sina Saucedo at Lopez bago niya marating ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. May record siyang 13-0. Handa na ang bagong knockout machine ng Puerto Rico para sa pinakamahalagang entablado. Sa perpektong record na 13-0, hinarap ni Matias ang pinakamahalagang laban sa kanyang karera, isang title eliminator para sa titulo ng IBF Super Lightweight. Laban sa walang talong prospect na Ruso na si Maxim Dadashev, ang mananalo ay magiging mandatory challenger para sa world title. Magandang simula ni Dadashev, gumagalaw at umiikot ng epektibo para maiwasan ang presyon ni Matias. Pero may plano si Matias. Kung hindi niya mapaliit ang ring gamit ang kanyang mga paa, gagawin niya ito gamit ang kanyang mga suntok sa katawan. To get the knockouts or the stoppages by sheer volume, but when you hear these punches, Thrown 63 jabs, only landing 17. That kind of thinking. Saying you're giving too many chances. Sa 319 na suntok na naipasok ni Matias nung gabi yon, 112 ay tumama sa katawan, round matapos round. Ang mga suntok na yon ang nagpahina kay Dadashev sa ika-9 na round. Isa itong laban ng tibayan at mas malakas si Matias. In Puerto Rico, we asked him about it yesterday. It was top of mind for Matias. He simply turned to us and getting his hands back, and that's why he's getting counter. He needs to work on that, but I believe number 8. He did make the comment to us yesterday. He said this fight will not really as offensive. Now is fighting on fumes right now. He's tired, he's exhausted, he's trying to dig. Sa ika-11 round, binugbog ni Matias si Dadashev ng malilinis na suntok sa baba at katawan. Sapat na ang nakita ni Buddy McGirt, ang alamat na trainer, matapos ang ika-11 round. Namagitan siya at pinatigil ang laban kahit tutol ang boksingero. Oh, another big shot comes in. He's hurt. He hurt. He is hurt here at the end of 11. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Gets sent back. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. You're getting hit too much, Max. Please, Max, please, let me do this, okay? Okay? Look at me. Please. Come on, you gotta be honest with me, man. Doc, actually stop it, Doc. Si Matias na ngayon ang mandatory challenger para sa IBF World Title. Abot kamay na ang pangarap. Pero 4 na araw pagkatapos, huminto ang mundo. Noong ika-23 ng Hulyo, 2019 si Maxim Dadashev ay pumanaw sa edad na 28 taon. Nabigo siyang makarecover mula sa matinding pinsala sa utak, iniwan na kasawa at munting anak. Nang marinig ni Matias ang balita, ang kanyang mga unang salita ay nakakadurog. Ayaw kong tanggapin ang tsekeng ito. Tinanggihan niya ang $75,000 mula sa premyo ng laban. Umuwi siya sa kanilang bahay sa Fajardo at nagkulong. Sa loob ng ilang buwan, walang nakakaalam kung magiging katulad pa rin siya ng dati. Sabi ni Matias sa isang pahayag, walang handang mamatay habang tinutupad ang mga pangarap at layunin nila. Basta tumakyat kami, sa ring na iniisip ang kapakanan ng aming pamilya. Nang hindi alam kung gaano kahirap at komplikado ang umakyat sa ring. Lumipad ka ng mataas, dakilang mandirigma. Tanging Diyos lang ang may alam ng dahilan. Lagi kita raraspatuhin. Umayapa ka na, Maxim Dadashev. 5 buwan matapos ang trahedya, nagbalik si Matias sa ring sa Fajardo. Totoong may takot na napiktuhan ng trahedya kay Dadashev ang kanyang isipan. At yon ang pinakamapanganib na sandata sa boxing. Nawala ang kanyang bangis. Lumagal lang ang takot ng isang round. Sa mga sumunod na round, si Matias ay nagsimulang kumilos. Nagpapakawala ng malalakas na suntok. Walang pag-aalinlangan.
ikalimang round, pakawala si Matias ng kombinasyon na nagpabagsak kay Ennis sa lona. Nanatili siyang nakaupo na parang hari habang binibilang ng referee at itinigil ang laban. 15 laban, lahat knockout. Nakabalik siya, pero may paparating na matinding pagsubok. Dumating si Matias sa MGM Grand sa Las Vegas bilang malaking paborito. Isang bentahan na 50 laban sa isa. Si Anand Jan ay magaling na boksingero, pero walang nagbibigay sa kanya ng tiyan sa isa sa pinakakinatatakutang boksingero dahil sa lakas nitong mag-knockout. Sa loob ng ilang rounds, naging napakatindi ng laban kung saan nalampasan ni Matias si Anand Jan sa iskor na 211 laban sa 112 sa kabuang suntok. Две ничьих. Довольно активно начали. И одним из ключевых моментов для Ананьянова другой не проигрывал ни разу и выиграл все свои поединки досрочно, ну или проще говоря, нокаутса. Может именно во второй половине поединка. Вначале нужно пристреляться, понять. Вполне достойно Петрос держится, старается минимизировать ущерб получаемый Соперника, и многие соперники именно старались от него убегать. Однозначно можно сказать одно: поединок для судей будет сложным. Pero sa ikapitong round, nakabigwa si Anand Jan ng malakas na kanang suntok kay Matias na tinawag ng referee na knockdown. At ang nag-iisang sandaling, iyon ang nagbago ng lahat. Сразу Матиас как будто потряс его. Петрос. Еще раз попал. мощный оверхед. Это нокдаун, потому что от падения Матиасу... Dalawang hurado ang nagbigay ng iskor na 95 laban sa 94, pabor kay Anand Jan, at ang pangatlo ay 96 laban sa 93. Isang unanimous decision na pagkatalo. Судей. Петрос Ананьян. Вот. Nawala ang record na walang talo at nanganganib pa ang tsansang makuha ang titulo. Kailangan ni Matias maghanap ng paraan para bumawi mula sa pinakamalaking pagkatalo niya. Pagkalipas ng 8 buwan, bumalik siya na may gustong patunayan. Natalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. Dumating si Malik Hawkins na walang talo, may record na 18 sa wala at 11 knockout. Hindi madaling kalaban si Hawkins. Pero naging walang awa si Matias mula pa lang sa simula. Yeah, was the most important thing in this fight for Matias lands down all the time. When he walks in, he's got the hands down. So storming out and again unloading here on Hawkins. Hawkins with a high guard manages a short down against the ropes by Ananyan, but you know, he's winning the round. It's another question. It's a close round. Yeah, Hawkins told us that like he's hurt. I mean, he's a hard-hitting puncher, you know. Matias just tagged him up. Sa ikalimang round na sugatan sa tuhod si Hawkins at sinusuri na ng doktor ang kanyang muka. Sa ika-6 na round, ilang kaliwang hook ni Matias ang nagpaluhod kay Hawkins. And his people drew up this fight. They really thought the pressure. Oh, and Hawkins. Namagitan ng doktor bago magsimula ang ikapitong round at itinigil ang laban. 3 hurado ang nabigay ng score na 59-54, pabor kay Matias nang itigil ang laban. It's all over. Sorry, Malik. The fight has been stopped. Subriel Matias. Bumalik na ang makina ng knockouts at nananatiling abot kamay ang titulo ng mundo. Isang eliminasyon para sa IBF Super Lightweight na titulo. Si Yuken Valley ay walang talo, kaliwete at delikado. Malakas siyang lumabas sa mga unang round. Tumama ng right hook at uppercut na ngailangan ng ang buong atensyon ni Matias. Has the ability to be a great performance by and I give him credit because by Jukembayev as Matias comes forward, he's trying to demonstrate that he is the stronger of the two, the way that he is physically. There's a right hook upstairs. Pero sa ika-4 na round, tumama si Matias ng malakas na kaliwang hook na nagpatumba kay Yuken Valley sa lona sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Ipinamalas ni Yuken Valley ang tapang at gumanti ng atake. Napayanig pa niya si Matias sa parehong round. Pero mula noon, lalo pang dinagdagan ni Matias ang kanyang presyon at nagsimulang mangibabaw na may 234 na suntok kumpara sa 134 sa kabuuan. By Matias. Matias is trying to wear down Jukembayev. There's a left hook and down. Pagkatapos sa ika-8 round na magandang husto ang mata ni Yuken Valley at hindi na niya mabuksan, kaya itinapon ng kampo niyang tuwalya para iligtas siya mula sa walang awang bugbog.
It's none other than Nonito Donaire. And now, they are stopping the fight. Muling nakuha ni Matias ang kanyang pagkakataon para sa laban sa pandaigdigang titulo. Ngayon, panahon na para ayusin muna ang ilang natitirang usapin. 2 taon mula nang matalo siya ni Ananyan, ang nag-iisang pagkatalo niya. Ngayon, bumalik si Matias na mas matalim, matiisin at may malinaw na plano. Tinrabaho niya ang katawan sa buong laban. Pinagod si Ananyan gamit ang malalakas na suntok sa loob. Sa mga huling segundo ng ikasyam na round, tumama si Matias ng kaliwang hook na nagpabagsak kay Ananyan sa lona. Nakabangon si Ananyan bago matapos ang bilang, ngunit pinatigil ng doktor ang laban bago ang ika-10 round nang makita na ang pinsala. Ang pagtubos ay ganap at lubos. Matapos ang mahabang paghihintay, kabiguan at trahedya, sa wakas nakuha na niya ang IBF World Championship title. Naganap ang laban sa The Armory, Minneapolis, Minnesota para sa bakanting IBF Super Lightweight World title. Sa isang banda, si Subriel Matias, isang lalaking dumaan sa mga trahedya, pagkadismaya at mga pagkawala upang makarating doon. Samantala, si Jeremias Ponce na may 30 panalo at 20 knockout na walang talo ay desididong hindi na gawing madali ang laban. Lumabas si Ponce na parang sinaniban, nagpakawala ng 76 na suntok sa unang round at nilampasan si Matias ng 28 sa 11. Al between Matias With too long, too much. Wow. Wow is right. So much. We talked about power shots, and we talk about Ponce. As Jeremias Ponce. His lone defeat, which he avenged against. Together in this second round, he's landing some nice shots. So he. Pero nag-adjust si Matias. Pinapaikli ang distansya, pinipigil ang atake ni Ponce at nagsimulang magpakawala ng maiikli at malalakas na suntok sa loob. Ang mga estratehikong suntok sa katawan ay nagdudulot ng malaking pinsala. 86 punches around Ponce, 75 Uppercuts, hooks. Prime, he's 26 years old. I mean, he's in the toughest fight, having double, triple jabs, and he kind of threw off Matias. Try to close the show. And let's not forget that Matias has been Lost to Petros Ananyan, who he avenged in his last fight. Sa pagtatapos na ika-4 na round, malakas na kaliwang suntok ni Matias ang labis na nakasakit kay Ponce. Stopping him in a beautiful left hook upstairs by Matias. Now Matias unloading on Ponce. Lumabas siya sa ika-5 round. Tumama ng 47% ng malalakas niyang suntok. Tinapos niya ang laban sa isang mapaminsalang kaliwang suntok sa katawan na nagpabagsak kay Ponce. Pangalawang beses na ito sa kanyang karera. is here battling not only on even terms, maybe doing a little better. Matias has Ponce staggered. Nakabangon si Ponce bago matapos ang bilang, pero itinigil ng kanyang corner ang laban bago ang ika-6 na round. Kakapanalo lang ni Subriel Matias ng IBF World Super Lightweight Championship, ang Binatamo Maternillo ay isa ng kampeon sa mundo. Ang una niyang obligadong depensa ay laban sa undefeated Uzbekong, si Shojajon Ergachev, knockout expert, sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas. Maganda ang simula ni Ergachev sa unang rounds. Tumatama ng kanan at eksaktong kaliwang hook. He was held to 38 punches in that round. But here in round 1, tasting up to 3 of 9 for the defending champ. In position to throw it. Yeah, you can't be too straight. There's another hook. And the left.
jab from Nakuha ni Matias ang kanyang ritmo sa ikatlong round at pinuruhan si Ergachev gamit ang kaliwang uppercut at suntok sa katawan. Mula sa sandaling yon, naging walang tigil ang parusa. emotionally ready. Since then, he's been unstoppable. Again, looking to take advantage of the career-long layoff. Upstairs and goes back to the well, and there's a combination. Main event have something very much in common. You might discourage them for a little while. Sa ika-4 at ika-5 round, nakapagpatama si Matias ng 70, isang malalakas na suntok, at naipit si Ergachev sa lubid. Matias teeing off on Ergashev in the corner. Ergashev has never been down. Wow, talk about overwhelming a technical fighter. Where's the range? Where's the footwork from? Ergashev, 100th punch of the round. Okay. 35 uppercuts if he keeps that up. He's just not used to this type of pressure. Hindi na lumaban si Ergachev sa ika-6 na round. Sabi ng kampo niya, may injury siya sa binte. Pero alam ng lahat na natalo na siya ni Matias bago pa yon. 5 magkasunod na kalaban ang hindi na tumayo mula sa kanilang mga stool. Napanatitili sa Puerto Rico ang IBF title, saka dumating ang hindi inaasahang laban sa harap ng sariling tagahanga roon. Ipinaglaban ni Matias ang IBF title kontra sa Australianong si Liam Paro. Paborito siyang manalo sa 7-1. Ginamit ni Paro ang kanyang southpaw stance at mga galaw para mapigilan ang lahat ng suntok na ibinabato ni Matias sa kanya. Nakapuntos siya mula sa labas, nanatiling disiplinado, at tumangging pumasok sa uri ng laban kung saan mas delikado si Matias. And ambush him with power, but right now he's getting with other great fights in the past. And I look at Subriel Matias and it reminds me of a Puerto Rican Kelly Pat. But again, you're just waiting for those boxing aficionados. We're still waiting for the animal. He's not looking for a knockout. He's just looking to talk about a deflating moment for Paro. No. From Manatee, Puerto Rico. 12 rounds ng matinding laban at 3 hurado. Iskor na 115-112, 115-112 at 116-111. Lahat para kay Paro. Sergio, are you agreeing with that? Is Paro found where we are in Puerto Rico. Matias. I talk about the hometown curse all the time, guys. Good. And the news. He's done it! Do you believe it? Champion of the world. Sa ikalawang pagkakataon sa kanyang karera, natalo si Matias at natalo siya sa puntos ng mga hurado. Nawala na ang titulo ng IBF at muli, kailangan niyang maghanap ng paraan para makabalik sa kanilang tahanan sa Bayamon, Puerto Rico. Kailangan ni Matias ng isang matinding pagpapakita. Agresibong lumabas si Ramirez sa unang round at napahirapan si Matias. Ngunit tinamaan siya ni Matias sa katawan sa ikalawang round. Sa eksaktong galaw na siyang tumapos na sa maraming karera. Ngunit matindi si Ramirez. Wow, it surprised me because I thought that's real. Matias leads in almost every offensive category. Patience. That's the jab. He's making. A sweeping right hand from airy moments for Subriel Matias. Muli, nakapagpakawala si Matias ng malakas na suntok sa katawan, kaya napaluhod si Ramirez. Ilang sandali pa, isa pang kombinasyon. Napabagsak niya ito sa ikalawang pagkakataon. Sa oras na ito, nakaluhod si Ramirez habang binibilang ng referee hanggang 10. Matias cranking up the tempo here in round 2. Matias just not stopping. Sinks into the midsection of Ramirez. Ramirez trying to breathe his way through it. The body shots. Matias. Sa panalong TKO, bumalik si Matias sa tagumpay at nagkaroon ng bagong pagkakataon para sa world title fight. Isang eliminasyon para sa titulo ng IBF sa kanyang bayan, Fajardo. Isang pagkakataon na maging opisyal na challenger para sa sinturo ng IBF, na minsan na rin niyang hinawakan. Mula pa sa simula, dumating na handa si Valenzuela, kaya naging matindi ito para kay Matias. Goyas
right, and this is the volume that we were searching for. Matias. Amazing what Matias does. As is allowable in glove boxing. That's something. Matibay si Valenzuela, bumibitaw ng malalakas na suntok kay Matias at ginigiit siyang lumaban bawat round. Pero nagkamali si Matias. Ibang antas si Matias, bumibitaw ng matitinding suntok kay Valenzuela, kaya kinailangang pumasok ang ring doktor sa ikalima at ikapitong round. Kahit may malalim na sugat sa ibabaw ng mata, nagpatuloy pa rin si Valenzuela sa laban. And he does slip and block a few more punches. Now the volume for Matias is less in this round. Whatever few more in this round. I have to say though, he's not getting the bomb. He feels like the way to end this fight is to go after him and make sure it stops. And every round could be the last. Pero tuloy ang pag-atake ni Matias at mas naging mabangis pa. Sa ikawalong round, isang kaliwang hook ang malubang sumugat kay Valenzuela at dahil sa sunod-sunod na suntok, napaluhod siya. At nagpasya ang referee na sapat na ang kanyang nakita. Big right hand there from Matias. The knees buckling on Diaz. And down he goes. Ngayon, 22 laban at 22 knockout, nananatiling buo ang kanyang perpektong knockout percentage at muling abot kamay ang titulo ng mundo. Louis Armstrong Stadium sa Queens, New York. Ang World Super Lightweight Championship ng WBC. Sa unang beses sa kanyang karera, kinailangan tiisin ni Matias ang 12 round para manalo. Ginamit ni Puello ang kanyang reach at counterpunch niya bilang kaliwete para malakas magsimula. Kompetitibo at dikit ang mga unang round. That confuses the fighter. One voice only. Tyson Fury had to deal with that. Fighting off the back foot. But already, like you see, taking place on the inside. Let's check in with Chris Mannix, who is scoring this fight, of course, down there. Yeah, Todd, they were closing in on a deal. Everything. Ginamit ni Puello ang kanyang reach at counterpunch bilang kaliwete para malakas magsimula. Kompetitibo ang mga unang round, pero kinuha ni Matias ang kontrol sa gitna gamit ang sunod-sunod na suntok at body shots na unti-unting nagpahina sa kampeon. Gayunpaman, ilang beses nakapag-counter si Puello at nagawang sugatan si Matias sa itaas ng mata. Kaya hindi naging komportable ang gabi para dito. Action with the jab. You know, both of them having their moments on the inside. If someone would just get theirs in on the inside. The aggressive Matias versus us English speakers say. Picking you up with uppercuts and body shots. Mabangis ang mga huling round. Ipinakita ni Puello ang tibay para manatiling kompetitibo sa scorecards. Pagkatunog ng huling kampana, 2 hurado ang pumabor kay Matias para manalo. Super lightweight champion of the world, Subriel El Orgullo de Matenillo Matias. Majority decision. Sa unang beses sa 25 profesional na laban naging WBC Super Lightweight Champion si Matias nang hindi nanalo via knockout. Pero panalo pa rin siya at naging 2 beses na kampeon sa mundo. Barclays Center, Brooklyn, New York. Ang kanyang unang depensa ng titulo ng WBC laban sa mandatory challenger na si Dalton Smith na dumating na walang talo na may 18 sa wala. Si Matias ang paborito mula pa sa simula. Ang mga unang rounds ay naging dikit, pareho silang nagpapalitan ng malalakas na suntok at inilalatag ang kanilang laro. Sunod, tumama si Smith ng malakas na kanang suntok na yumanig kay Matias. No need to go toe-to-toe. Well, since he's a slow starter, and he's like Start here for Dalton Smith. Looks for another in addition to facing the best harder shots. Get that leverage. Sa ikalimang round, hawak na ni Smith ang buong laban at si Matias ay nangihina na ang mga binti. Tumama si Smith ng malakas na kanang hook na nagpabagsak kay Matias. Unang beses ito sa kanyang profesional na karera. That he's gonna take. Look at that solid jab. Again. right hand again. Subriel Matias is wobbled and he says, "Come on!" Down he goes. Tumayo si Matias bago matapos ang bilang, pero nakita ng referee na si Ricky Gonzalez na hindi na siya matatag kaya pinatigil ang laban. TKO, ika-5 round. Nawala ang titulo ng WBC sa kanya sa edad na 33 na may record na 23 panalo at 3 talo
at 22 knockout. Napatunayan na ni Matias ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamapanganib na boksingero mula Puerto Rico. Maaring nawala niya ang titulo ng WBC, pero nananatiling buo ang kanyang gutom. Isang rematch, bagong tsansa para sa titulo, at marating ang tuktok. Ano man ang mangyari, siguradong hindi pa tapos si Subriel Matias mula maternilyo hanggang sa pagiging 2 beses na world champion. Isa siyang lalaking tumangging hayaan na ang kalsada, bala, kulungan o trahedya ang humubog sa kanya. Siya mismo humubog sa kanyang sarili, isang knockout pagkatapos ng isa pa.